Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Franz, isa sa mga kwentista at on-the-job trainee na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. At narito ako ngayon upang magbigay sa inyo ng isang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Pero bago ako magsimula, mayroon muna ako mga katanungan. Mga bata, handa ba kayong tumulong sa mga nangangailangan kahit hindi nyo kilala? Wow! Humihingi ba kayo ng kapalit? Magaling! Ang ating kwento ngayong araw ay may kinalaman sa pagiging matulungin na pinamagatang Green Star na kwento ni Frank Contiaro at guhit naman ni Chan Pisay. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara na at simulan na natin ang kwento. Si Nita ang nangunguna sa kanilang klase sa Agham. Sa kanyang mga libreng oras, gusto niyang gumawa ng mga bagong kagamitan. Alam niya kung paano gumawa ng kompas. Alam niya kung paano magpailaw ng bombilya gamit ang enerhiya mula sa sikat ng araw. Isang araw, may napakalakas na ingay siyang narinig mula sa bundok malapit sa likuran ng kanilang bahay. Hinanap niya ang pinagmulan ng ingay. Doon, nakita niya ang isang kakaibang batang lalaki. "Kumusta? Ano ang ginagawa mo?" tanong ni Nita sa kakaibang batang lalaki. Nagulat ang bata nang marinig ang kanyang boses. Tumakbo ito at nagtago sa likuran ng puno. Sinisilip niya si Nita mula sa likuran ng puno. "Lumabas ka riyan. Nakakatakot ba ako?" tanong ni Nita at tinawanan ang bata. May tunog na nanggagaling sa kamay ng kakaibang batang lalaki. Toot! Toot! Lumabas siya mula sa likuran ng puno. Itinuro niya ang araw. "Ano ang ginagawa mo?" tanong ni Nita. At sumagot siya, "Kumukuha ako ng enerhiya mula sa araw." "Ah, saan ka galing?" gulat na tanong ni Nita. Sumagot sa kanya ang bata, "Galing ako sa ibang planeta. Nasira ang aking sasakyang pangkalawakan at nawala ko ang aking bola ng enerhiya. Kailangan kong makita ang aking bola ng enerhiya. Matutulungan ako ng bola ng enerhiya na ito upang makabalik sa aming planeta." "Tutulungan kitang mahanap yun. Anong pangalan mo?" tanong ni Nita. Umiling ang batang lalaki. "Wala kang pangalan? Kung wala, tatawagin na lang kitang Green Star," saad ni Nita. Ngumiti ang batang lalaki at tumango. Sabay silang naglakad upang hanapin ang bola ng enerhiya mula tanghali hanggang gabi. Pero hindi nila ito makita. "Lagi kong naiisip ang aming tahanan," malungkot na sabi ni Green Star. Nagsimulang maglabas ng liwanag ang katawan niya. "Halos gabi na, mauubos na ang enerhiya ko. Kailangan mong makabalik na sa inyo," sabi ni Green Star. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Nita. Nakatingin siya sa maliliit na larawan ng bituin na nakadikit sa dingding. Naisip niya ang liwanag na nanggagaling sa katawan ni Green Star. "Ah, alam ko na. Naglalabas ng liwanag sa gabi ang bola ng enerhiya," sabi ni Nita. Kinaumagahan, ikwinento ni Nita kay Green Star ang naisip niya noong nakaraang gabi. Ginamit ni Green Star ang kasangkapang ginawa ni Nita. Puno siya ng enerhiya pagsapit ng gabi. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap ng bola ng enerhiya noong gabi. Hayon, doon ay may berdeng liwanag na galing sa isang butas ng puno. Masayang sigaw ni Nita. "Sa wakas, nakita na natin!" sigaw ni Green Star. "Paalam, Nita! Isa kang matapang at matalinong bata.
Sana isang araw makadalaw ka sa aming planeta, saad ni Greenstar. Gagawa ako ng sasakyang pangkalawakan, paliliparin ko ito upang makita kita balang araw, sabi ni Nita. Kumakaway siya habang nagpapaalam kay Greenstar. Kaya mga bata, mahalaga ang tumulong sa iba, kahit sila ay kakaiba. Dahil nagpapakita ito ng respeto at pagmamalasakit, tulad ng nasa kwento ngayong araw. Sanhi ng kabutiang loob ng ating bida ay nagkaroon siya ng bagong matalik na kaibigan. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Palaging tatandaan na laging piliin ang maging mabuti sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. At sa anumang pagtulong ay dapat bukas sa loob at huwag humingi ng anumang kapalit. Huwag kakalimutan na mag-follow, like at subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Muli, ako si Ate Franz. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!